Kamusta na kayo mga Juan? Abangan ng mahabang shoutout natin sa dulo ng video. Mapapanood nyo sa video na ito ang Venom Trilogy movie na pinagbibidahan ng tanyag na Hollywood actor na si Tom Hardy mula Venom 2018, Venom Let There Be Carnage 2021 at ang Venom The Last Dance 2024. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating mga palabas. Nang pabalik na sa Earth ang deep space probe ng Life Foundation ay biglang nakatakas ang isang alien specimen rito at inatake ang mga astronaut. Ilang saglit ay malakas na bumagsak ang spacecraft sa silangang bahagi ng Malaysia. Ang CEO ng Life Foundation na si Carlton Drake kasama ang head researcher niya na si Dr. Scurf ay nagmadaling pumunta sa mission control nila. Mabilis na rumisponde ang mga Malaysian paramedics sa insidente at sinakay nila sa ambulansya ang mga nasawing astronaut pero napansin ng babaeng rescuer na buhay pa ang isa sa mga ito. Ang mga tauhan naman ng Life Foundation ay agad na kinolekta ang tatlong alien symbiote sa nawasak na probe. Ilang saglit nang nasakay na ang astronaut sa ambulansya ay nasaniban na pala ito ng symbiote at biglang inatake nito ang driver pati ang babaeng paramedic na nagdulot ng matinding aksidente ng sasakyan sa kalsada. Pagkatapos ay lumipat ang symbiote sa paramedic at habang naglalakad siya palayo ng insidente ay pinagaling nito ang mga sugat niya. Sa sunod na eksena sa San Francisco, si Eddie Brock ay masayang namumuhay sa kanilang apartment kasama ang fiancé niyang si Anne Weying na isang lawyer. May deposition pa raw ang babae tungkol sa kaso ng Life Foundation kaya't agad na nagpaalam na siya kay Eddie upang pumasok sa trabaho. Ang bida naman ay makikitang isang matagumpay na investigative journalist ng MNBN Broadcasting Network. Mula sa kanyang sariling TV show na ang The Brock Report ay ine-expose niya rito ang korupsyon ng mga lokal na gobyerno at ng mga pribadong korporasyon. Maya-maya pagpasok ni Eddie sa gusali ng MNBN ay masayang binati niya sa lobby ang security guard na si Richard. Kalaunan ay humarap ang bida sa head ng network na si Jack at sinabi nitong si Carlton Drake ay nais magpa-interview sa kanya. Upang masigurado raw niya sa publiko na ligtas ang lahat at isang anomalya lang ang nangyaring pagbagsak ng probe nila. Pero si Eddie ay tumutol sa dahilan ni Drake ng pagpapa-interview sa kanya dahil alam niyang masamang tao ito. Pinaliwanag naman sa kanya ni Jack na sa sobrang yaman ni Carlton Drake ay kaya nitong bilhin ang building nila upang gawing garahe kaya't kung may gagawin siyang hindi maganda sa interview ay maaaring ikawala niya ito ng trabaho. Mabigat ang kalooban na sumang-ayon si Eddie sa boss niya at kinagabihan ay nag-date sila ni Anne sa madalas nilang puntahang bar. Nasabi niya sa kasintahan ang pag-assign ni Jack sa kanya ng interview kay Drake pero buo na ang desisyon niya na i-expose ang korupsyon ng Life Foundation dahil yun ang trabaho niya. Maya-maya sa kanilang apartment ay habang natutulog si Anne ay palihim na binuksan ni Eddie ang laptop ng babae. Nakita niya rito ang isang email na galing sa law office ni Anne na naglalaman ng wrongful death claim sa Life Foundation dahil ito sa mga isinagawang mga eksperimento ng kumpanya na nagdulot sa pagkamatay ng tatlong volunteer. Sa sunod na araw ay habang naka-live broadcast ay in-interview na ng bida si Drake sa Life Foundation patungkol sa matagumpay na paglikha nila ng mga lunas sa napakaraming sakit. Pero kalaunan ay biglang binanggit ni Eddie ang mga alegasyon tungkol sa pag-e-eksperimento ng kumpanya nila na nagdulot ng pagkamatay ng tatlong volunteer at binanggit niya pa ang mga pangalan nito mula sa email ni Anne. Sumagot naman si Drake na fake news yun at agad na pinalabas niya si Eddie sa mga security guard nila. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya pagbalik ng bida sa opisina ni Jack ay tinanong siya nito kung kanino nang galing ang mga impormasyon niya. Nang nasabi ni Eddie na binase niya lang sa kutob ang mga nasabi niya kay Drake ay hindi siya pinaniwalaan ni Jack dahil hindi sila nagbabanggit ng mga alegasyon ng walang pruweba pagkatapos ay tinanggal na siya nito sa trabaho. Subalit pati si Anne ay natanggal rin sa trabaho ng dahil kay Eddie at napagdesisyonan niyang ibalik ang engagement ring na binigay sa kanya ng lalaki. Tinatapos na raw ni Anne ang relasyon nila dahil ginamit niya lang siya. Sa sunod na eksena ang Malaysian paramedic na sinaniban ng alien symbiote ay pumunta sa kalapit na syudad upang kumain ng buhay na isda. Nagalit ang vendor sa kanya pero agad na tinapos niya ito. Galit na nilapitan siya ng grupo ng mga kalalakihan ngunit mabilis na tinapos niya rin ang lahat ng mga ito pagkatapos ay lumipat uli ang symbiote sa isang matandang babae roon. Samantala ang ibang mga symbiote mula sa Malaysia ay dumating na sa Life Foundation sa San Francisco na labis na kinatuwa ni Drake. Makalipas ang 6 na buwan ay makikita si Eddie na madalas nang umiinom sa bar dahil sa labis na depresyon. Pagkatapos ay bumili siya ng dyaryo sa homeless na si Maria at pumasok sa convenience store ni Mrs. Chen.
Ilang saglit ay pumasok rin roon ang isang magnanakaw na agad na tinutukan si Mrs. Chen ng baril at si Eddie ay walang nagawa kundi magtago sa isang sulok. Sa kasalukuyan na yun ay nadiskubre ni Drake at Dr. Skirth na ang mga symbiote ay kailangang sumanib sa compatible na nilalang upang makasurvive. Nang tagumpay na napasanib nila ang dilaw na symbiote nang hindi nasasawi ang isang kuneho ay agad na sinabihan ni Drake ang babae na magsisimula na sila rito ng human trial. Mariin na tumanggi si Dr. Skirth sa boss niya dahil hindi raw yun tama ngunit nagbanta ang lalaki patungkol sa kalagayan ng mga anak niya. Maya-maya pag-uwi ng bida sa kanyang apartment ay nakita niya ang mga overdue utility bills niya. Kalaunan gamit ang dyaryo ay naghanap si Eddie ng trabaho ngunit sa dami ng mga tinawagan niyang numero rito ay kahit pa bilang dishwasher ay walang tumanggap sa kanya dahil sa nagawa niya nakaraan. Naisipan na lang niyang magsalang ng meditation DVD ngunit habang nakikinig ay biglang nagpatugtog ng napakalakas na rock music ang kanyang kapitbahay na labis na kinainis niya. Sa sunod na araw gamit ang asul na symbiote ay sinimulan na ni Drake ang kanilang human trial. Subalit nang sumanib na ang symbiote sa lalaking volunteer ay mabilis na kinain nito ang mga organ ng katawan niya hanggang sa mawalan siya ng buhay at lumabas ito sa kanya. Si Drake naman ay walang awang pinatawag pa ang sunod na volunteer. Maya-maya pagbalik ni Eddie sa convenience store ay napansin niyang nasundan siya roon ni Dr. Skirth at binigyan siya nito ng calling card. Kahit pa hindi interesado ang bida ay pinaliwanag sa kanya ng babae na isa siyang scientist ng Life Foundation at totoo ang lahat ng akusasyon niya kay Drake. Kailangan raw nilang mapigilan ang lalaki na makapatay ng mas marami pang volunteer sa eksperimento nila. Pero inis na sumagot si Eddie na ayaw na niyang maging involved rito sapagkat nakaraan lang ay dahil kay Drake ay nawala ang lahat sa kanya. Ilang saglit ay pumunta ang bida sa tapat ng dating apartment nila ni Ann at nakita siya roon ng babae kasama ang bago nitong boyfriend na si Dr. Dan Lewis. Hinayaan naman sila ng lalaki na magkamustahan at pumasok na siya ng apartment. Nasabi ni Eddie kay Ann na sobrang namimiss na niya siya at tinanong niya ito kung may pag-asa pang magkabalikan sila. Subalit sumagot ang babae na hindi na sila magkakaayos pa at lahat ng hindi magandang nangyari sa kanya ay kagagawa niya. Maya-maya ay malungkot na na-realize ng bida na wala nang mawawala sa kanya pagkatapos ay naisipan niyang tawagan si Dr. Skirth at sinabi niya rito na sumasang-ayon na siya sa kanya. Sa sunod na eksena ay nagmadaling pinasok ni Dr. Skirth si Eddie sa gusali ng Life Foundation at binunyag dito sa kanya na gamit ang mga symbiote ay plano ni Drake na makapunta ang mga tao sa kalawakan. Nang biglang may nakita silang nag-iikot na security guard sa daan ay agad na pinasok ni Dr. Skirth si Eddie sa laboratory nila habang kinakausap nito ang bantay roon. Ilang saglit ay sinimulan na ni Eddie na kumuha ng mga litrato sa laboratory at napansin niya rito ang dilaw na symbiote na wala ng buhay. Kalaunan ay nakita niya rin sa laboratory ang kaibigan niyang si Maria. Nagmadaling binasag ng bida ang salamin ng chamber gamit ang fire extinguisher ng pasilidad ngunit mabilis na sinunggaban siya ng babae at hindi niya napansin na lumipat na sa kanya ang itim na symbiote ni Maria bago ito mawala ng malay. Dahil naman nag-alarm na ang buong gusali ay agad na tumakbo si Eddie palabas roon pero nagawa niyang mapabagsak ang dalawang security guard na humarang sa kanya. Patuloy na tumakbo si Eddie palayo ng Life Foundation hanggang sa nakarating siya sa kalapit na kakahuyan ngunit hinabol pa rin siya rito ng mga bantay. Pero bago siya makorner ng napakaraming security guard ni Drake ay sobrang bilis na nakaakyat siya sa tuktok ng isang napakataas na puno at hindi na siya mahanap ng mga ito sa paligid. Samantala ang nakatakas na symbiote na sumanib sa matandang babae ay nakarating na sa airport ng Malaysia at naisipan naman niyang lumipat sa isang American na batang babae roon. Sa sunod na eksena ay ni-report ni na Dr. Skirth kay Drake na ninakaw raw ng intruder ang symbiote kay Maria at ngayon ang babae ay wala ng buhay. Maya-maya pagbalik ng bida sa kanyang apartment ay habang tinatawagan si Skirth tungkol sa mga litrato na nakuha niya ay nakaramdam siya ng labis na pagkagutom at pagkauhaw. Ilang saglit ay nakita ni Eddie ang itsura ng symbiote sa kanyang muka na labis na kinagulat niya at kinawalan ng malay. Maya-maya pagbangon ng bida ay naisipan niyang puntahan ang restaurant kung saan kasalukuyang nagde-date sina Ann at Dan. Pagkatapos ay sinabi niya sa babae na palihim na pumasok siya sa Life Foundation at nakakuha roon ng mga litrato ngunit posibleng naging infected na siya. Ilang saglit ay biglang kinain ni Eddie ang ilang mga pagkain ng mga tao sa paligid. Dahil naramdaman niyang labis na uminit ang kanyang katawan ay agad na lumublob siya sa malaking aquarium ng restaurant at habang kumakain rito ng buhay na lobster ay pinakiusapan siya ni Dan na sumama sa kanya. Sa kasalukuyan na yun si Tris na ang head security ni Drake ay nalaman na si Skirth pala ang nagpapasok ng intruder at agad na hinarap siya nito sa boss nila. Habang nasa loob naman ng chamber kung saan nila kinukulong ang mga symbiote ay pinaliwanag ni Drake sa babae na naiintindihan niya kung bakit niya nagawa yun. Ngunit kailangan nilang mabalik roon ang symbiote at ang intruder dahil hindi magtatagal ay mamamatay sila.
Kung sasabihin raw ni Dr. Skirth kung sino ang intruder ay matutulungan nilang maligtas ang buhay nito. Ang babae naman ay napilitang sabihin sa boss niya na ito ay si Eddie Brock, subalit ang natitirang symbiote nila ay pinasanib ni Drake kay Dr. Skirth upang tapusin siya. Sa sunod na eksena si Eddie ay sinalang ni Dr. Dan sa MRI test, ngunit nang sinimulan na nila ito ay labis na nasaktan sa sobrang tining na tunog nito ang symbiote sa loob niya. Agad na hininto ni Dan ang test at sinabihan niya si Eddie na tatawagan niya siya pag lumabas na ang resulta ng MRI test niya at pinauwi na niya siya. Kinabukasan ay kasama si Dan ay tinawagan ni Ann ang bida dahil nalaman raw nila sa test na may parasite sa katawan niya pero bibigyan nila siya ng gamot upang maalis ito sa kanya. Nagpasalamat si Eddie sa kanila ngunit biglang nagpatugtog uli ng napakalakas na rock music ang kapitbahay niya. Nang sinabihan niya ito na hinaan ang pagpapatugtog ay agad na sumang-ayon ang lalaki sa kanya dahil natakot ito sa itsura niya. Maya-maya ay biglang pinuntahan si Eddie ng mga tauhan ni Drake at ni Tris sa apartment niya. Nang kinuryente ang bida ng isang kalaban ay kinontrol ng itim na alien symbiote ang katawan niya at magaling na kinalaban sina Tris at ang lahat ng kasamahan nito sa paligid. Habang si Eddie ay labis na nagugulat sa mga nagagawa ng itim na symbiote sa mga tauhan ni Drake ay patuloy na kinalaban nito ang buong grupo ni Tris at hindi nagtagal ay napabagsak niya silang lahat ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay tumalon sila sa bintana ng apartment upang makapunta sa kabilang gusali at makatakas. Pagdating sa labas ay mula sa isip ni Eddie ay pinakita ng symbiote ang itsura niya sa kanya habang nakatingin siya sa salamin ng kotse sa daan. Ilang saglit si Tris ay agad na ni-report kay Drake na nasa loob ng katawan ni Eddie ang symbiote at labis na natuwa ito na makitang tagumpay ang pagsanib ng alien specimen nila sa lalaki. Kalaunan ay sumakay si Eddie ng motor niya at sina Tris ay nag-release ng napakaraming drones upang atakihin siya. Ang mga ito ay kamuntikan ng sumabog ng napakalakas kay Eddie pero magaling na naiiwasan niya ang mga drones sa tulong ng itim na symbiote sa kanyang katawan habang sakay ng motor niya. Ngunit hindi tumigil ang mga drones ni Tris na atakihin at pasabugan si Eddie sa kalsada hanggang sa naubos na ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ay hinabol naman ang bida ng mga tauhan ni Drake sakay ng kotse nila. Kalaunan ay na-corner siya ng dalawang sasakyan ng mga kalaban pero ang alien symbiote ay nagawang pabagsakin ang mga ito ng sabay sa kalsada. Subalit sa patuloy na pag-drive ni Eddie palayo ay biglang nasagasaan siya ni Tris ng kotse nito. Nang kukunin na siya ng lalaki ay pinagaling ng symbiote ang mga sugat niya sa katawan at mabilis na sinakal nito ang kalaban. Dito na binunyag ng alien symbiote ang buong itsura niya kina Tris at kalaunan ay binaril siya ng kalaban sa likod pero agad na kinain niya ang ulo nito. Nang dumating ang mga kapulisan sa lugar ay mabilis na tumalon ang itim na symbiote sa mga sasakyan ng mga ito sa paligid at agad na tumalon siya sa kalapit na ilog. Pumunta ang symbiote sa kabilang parte ng dagat sa anyo ni Eddie at sinabi nito sa kanya na siya si Venom. Ginagamit lang raw niya ang katawan ng bida upang makapunta sa rocket ni Carlton Drake at ang dahilan kung bakit sila napunta sa Earth ay upang kainin ang karamihan sa mga tao. Kung makikipag-cooperate raw si Eddie sa kanila ay maaaring mabuhay pa siya. Maya-maya si Dr. Dan ay sinabihan si Ann na may napansin siyang sobrang kakaiba sa mga organ ni Eddie mula sa MRI test nito at kailangan niyang bumalik sa ospital nila. Sa kasalukuyan na yun ay labis na nagalit si Drake na makitang patay na ang huling symbiote nila na sumanib kay Dr. Skirth. Sa sunod na eksena ang nakatakas na symbiote na sumanib sa batang babae ay nakarating na sa San Francisco. Maya-maya habang papunta ang bida sa gusali ng MNBN ay tinawagan siya ni Ann at sinabihan siya ng babae na kailangan nilang magkita. Pero tumanggi sa kanya si Eddie at pumasok na siya sa building ngunit hindi siya pinatuloy ro ni Richard. Si Venom naman ay naisipang tumalon sa gusali at pumunta sa tuktok upang tanawin ang kalawakan ng syudad. Ngunit labis na nasaktan ang symbiote sa ingay ng napadaan na eroplano at nahulog sila roon pero agad na nakakapit siya sa gusali. Pagkatapos ay pumasok sila sa opisina ni Jack at si Eddie ay nag-iwan sa table ng mensahe kasama ang cellphone niya na naglalaman ng mga litrato na nakuha niya sa Life Foundation. Ilang saglit ng palabas na sina Eddie ng building ay nakaabang na pala sa kanila ang isang grupo ng mga SWAT agent sa lobby. Napilitan naman si Eddie na magpalit ng anyo bilang si Venom at mabilis na inatake ng itim na alien symbiote ang buong SWAT team sa gitna ng usok ng smoke grenade nila. Isa-isang pinabagsak ni Venom ang lahat ng mga ito sa lobby ng gusali ng napakadali pero hindi nagtagal ay nagawang mapuntahan roon ni Ann si Eddie. Ngunit labis na nagulat ang babae na makita si Venom na kakainin na ang isang SWAT agent at agad na nilapitan siya ni Eddie upang sabihin sa kanya na yun ang impeksyon na pumasok sa katawan niya. Kahit labis na natatakot ay pinasakay ng babae ang bida sa kotse niya upang ipunta siya sa ospital ni Dan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Eddie ay sinundan na pala sila ng drone ni Tris.
Dito naman pinaliwanag ni Eddie kay Ann ang mga sinasabi ni Venom sa isip niya na hindi siya maaaring sumalang uli sa MRI dahil nakakamatay sa symbiote ang tunog na may sobrang taas na frequency at pati na rin sa apoy. Kalaunan ay dahil sa mungkahi ni Venom ay nagpasensya ang bida sa babae sa lahat ng nagawa niya sa kanya. Sa sunod na eksena pagdating ni Ann sa ospital ay pinaliwanag ni Dan kay Eddie na ang parasite sa kanyang katawan ay unti-unting kinakain ng mga organ niya kaya't dapat na siyang dalhin sa ICU. Nang biglang sinakal ni Venom si Dan ay mabilis na pinagana ni Ann ang MRI at labis na nasaktan rito ang symbiote, nagmadali itong umalis sa katawan ni Eddie at si Dan ay kinulong siya sa silid. Dahil naman sa sobrang galit ng bida sa ginawa sa kanya ni Venom ay inis na umalis siya sa opisina ni Dan. Ngunit habang nag-uusap sina Ann at Dan ay nagawang makatakas ng symbiote mula sa air vent ng silid at sumanib siya sa aso ng pasyente sa kabilang silid. Nagulat sina Ann at Dan na mapansing wala na roon ang symbiote subalit si Eddie ay mabilis na kinuryente ni Tris at dinukot nila siya. Nakita ito ni Venom pero ilang saglit si Ann ay agad na napansin na sumanib siya sa aso na yun. Samantala si Carlton Drake ay nakita ang batang sinaniban ng symbiote na nakapasok sa laboratory nila at nang inakala niyang naliligaw ito ay biglang lumipat sa kanya ang symbiote. Maya-maya ay nadala na ng mga kalaban ang bida sa laboratory ng Life Foundation at malakas na hinedbutt niya rito si Tris. Kalaunan ay tinanong siya ni Drake kung nasaan ang lokasyon ng itim na symbiote pero tumanggi siya na sabihin ito sa kanya. Pagkatapos ay biglang nagpalit ng anyo si Drake bilang ang gray na symbiote at galit na tinanong nito si Eddie kung nasaan si Venom. Pero nagmatigas pa rin siyang sabihin ito kaya't pinag-utos ng lalaki kina Tris na tapusin siya. Ilang saglit ay palihim na kinausap ng gray na symbiote si Drake na may mga milyong lahi pa niya na dapat nilang dalhin roon at ang mga ito ay susunod sa pamumuno nilang dalawa. Ang bida naman ay dinala ng grupo ni Tris sa kakahuyan upang patayin pero biglang dumating roon si Venom at isa-isang tinapos nito ang mga kalaban sa paligid. Makikitang sumanig pala siya kay Ann at mabilis na kinain niya ang ulo ni Tris. Pagkatapos ay hinalikan niya si Eddie habang lumilipat ang itim na symbiote sa katawan niya. Pinaliwanag naman ni Venom sa isip ng bida na ang symbiote na sumanib kay Drake ay ang leader nila na si Riot at kailangan nila siyang pigilan. Nagmadaling iniwanan nila roon si Ann at sinabi ni Venom kay Eddie na plano ni Riot na dalhin sa Earth ang buong lahi nila upang kainin ang sangkatauhan. Napagdesisyonan na raw ni Venom na manatili sa planeta nila dahil isa rin siyang bigo sa buhay na katulad ni Eddie at nagustuhan na niya roon lalo na't marami silang dalawa na kayang gawin. Kalaunan ay nakita na nina Eddie ang rocket ni Drake sa di kalayuan at agad na tinunto nila ito. Samantala si Carlton Drake ay pumunta ng mission control at sinabihan ng mga empleyado niya na kahit hindi pa handa ang rocket ay simulan na nila itong i-launch at siya mismo ang magpipiloto nito. Pero tumanggi sa kanya ang mga tauhan niya at sa sobrang inis ay si Drake na ang nag-initiate ng launch ng rocket sa loob ng 5 minuto. Ilang saglit ang isang empleyado roon ay agad na napansin ni Riot na planong i-abort ang pag-launch ng spacecraft kaya't mabilis na pinigilan niya ito at pinatalsik gamit ang arm blade niya. Dahil sa matinding ginawa ng gray na symbiote ay nagmadaling nagtakbuhan ang mga empleyado sa mission control at ginamit pa niya ang dalawang malalaking arm blade niya upang wasakin ang mga computer sa pasilidad. Pagkatapos ay tumakbo si Riot papunta sa rocket ni Drake at nang nakita siya ni Venom ay matapang na hinarang niya ito sa daan. Galit na inatake naman siya ni Riot at si Venom ay buong lakas na nakipagsagupaan sa kanyang symbiote leader at nagagawa niyang makipagsabayan sa galing makipaglaban nito. Agad na napansin ng gray na symbiote na may mas malakas na host si Venom kaysa sa kanya pero magaling na nakipagbakbakan pa rin ito sa kanya hanggang sa kalaunan ay nagtagumpay itong mapabagsak siya. Sa kasalukuyan na yun si Ann ay tumakbo papunta sa mission control ng Life Foundation at nakita niya sa monitor sina Venom at Eddie. Ang bida at ang itim na symbiote naman ay hindi sumuko na kalabanin si Riot at nang nagawang matanggal nito si Venom kay Eddie ay agad na bumalik siya sa kanya. Patuloy na nakipagsagupaan si Venom sa symbiote leader ngunit kalaunan ay nagawa nitong masanib sina Eddie at Venom sa katawan niya at agad na umakyat papunta sa rocket. Pero si Ann mula sa mission control ay nagpatugtog ng high frequency sound malapit sa kanila at dahil dito ay nagkahiwalay sina Venom at Riot at pagbagsak nila ay naghiwalay rin sila kina Eddie at Drake. Ang bida ay matapang na nakipaglaban kay Drake at nagawa niya itong mahulog sa platform subalit nagawang makabalik ni Riot sa lalaki at agad na sinaksak nito si Eddie sa likod. Mabilis na tumalo naman ang kalaban papunta sa rocket at pumasok rito pero si Venom ay gumapang pabalik sa bida at nagmadaling tumalon sa spacecraft bago ito makaalis. Pagkatapos ay gamit ang malaking patalim ni Riot ay winasak ng itim na symbiote ang engine ng rocket at sina Drake at Riot ay nasawi sa loob dahil sa matinding pagsabog ng spacecraft.
Subalit habang nasusunog sa pagsabog si Venom ay nagpaalam na siya kay Eddie at ginawa niyang parachute ang sarili upang maligtas ang bida sa pagbagsak sa dagat. Kinabukasan, sina Eddie at Ann ay nag-usap sa labas ng dating apartment nila at nabanggit sa kanya ng babae na papasok na raw siya sa Public Defender's Office. Nasabi naman ng bida kay Ann na kinontak raw siya ng MNBN at plano nilang ibalik ang show niya upang i-expose ang korupsyon ni Drake, pero tinanggihan niya ito dahil pinili na niyang maging isang freelance writer-journalist. Ngayon ay nakatanggap na raw si Eddie ng pinakamabigat na interview sa buhay niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang babae tungkol sa halik nila nakaraan, ngunit sinabi nito na ideya raw yun ni Venom. Ilang saglit ay makikitang buhay pa pala si Venom nang biglang nagsalita siya sa isip ni Eddie na plano nilang ibalik si Ann sa buhay nila. Nang napansin ni Ann na tila may kakaiba kay Eddie ay nagmadaling nagpaalam na siya sa babae. Sa sunod na eksena ay sinabihan ni Eddie si Venom na hindi siya maaaring basta na lang kumain ng kahit sino at tanging masasamang tao lang ang dapat nakakainin niya. Ilang saglit ay pumasok sila sa convenience store ni Mrs. Chen upang bumili ng pagkain, subalit dumating uli rito ang lalaking magnanakaw upang nakawan ng ginang. Ngunit agad na pinigilan ni Eddie ang lalaki sa anyo ni Venom at pinagsabihan niya ito na wag nang babalik roon kundi ay kakainin niya ang mga parte ng katawan niya. Tinanong ng magnanakaw kung anong nilalang siya at sabay na sumagot sina Eddie na sila ay si Venom. Pagkatapos ay nagbago ang isip ng symbiote at mabilis na kinain niya ang lalaki. Labis na nagulat si Mrs. Chen kay Eddie pero sinabi niya sa ginang na may parasite siya sa katawan at umalis na siya roon. Sa mid-credit scene, si Eddie na isa ng writer-journalist ay pumunta sa San Quentin Prison dahil ni-request ng nakakulong na serial killer rito na magpa-interview sa kanya. Sinamahan siya ng isang prison guard papunta sa selda ni Cletus Cassidy at sinabi nito sa kanya na kapag nakalabas raw siya roon ay magkakaroon ng matinding patayan o carnage. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula at susunod na ang Venom 2 Let There Be Carnage 2021. Noong 1996 sa St. Estes Reform School sa California, ang dalagita na si Frances Barrison ay habang nasa kabilang silid ay malungkot na sinabihan ang kasintahan niyang si Cletus Cassidy na ililipat na siya ng pasilidad. Kalaunan ay kinuha na roon ng dalagita upang ilipat sa ibang institusyon dahil sa lumalakas na mutant power niya. Si Cletus naman ay walang nagawa kundi paghahampasin ang bintana ng silid niya habang sinasakay si Frances ng sasakyan. Nang biglang inatake niya ng supersonic scream ang pulis na si Mulligan ay agad na nabaril siya nito na kinatalsik niya ng sasakyan. Maya-maya ay nadala na si Frances sa Ravencroft Institution at nagising siya rito na may benda ang ulo. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya, si Mulligan na isa ng detective ay sinabihan si Eddie Brock na magsagawa ng interview sa serial killer na si Cassidy dahil siya lang ang nais na makita nito. Nang kakainin ni Venom ang detective ay agad na hinila siya ni Eddie papunta sa palikuran ng mga babae. Pagkatapos ay galit na sinabihan si Eddie ng nilalang na hindi rin naman siya makakakuha ng exclusive interview kay Cassidy dahil palagi niyang nagugulo ang lahat katulad ng nagawa niya kay Ann. Pero dahil sa sobrang inis ay agad na sumang-ayon ang lalaki kay Mulligan. Samantala si Frances habang nasa kanyang selda sa Ravencroft ay binigyan ng pagkain at dyaryo ng head doctor. Ang dyaryo ay may kolum ni Eddie at nakasaad rito na matapos ang mahabang panahon ay may posibilidad na mahatulan ng death sentence ang boyfriend niya. Sa sunod na eksena ay pinuntahan ni Eddie si Cassidy sa selda niya sa San Quentin Prison. Sinabihan siya ni Cassidy na ang life story exclusive interview sa kanya bilang isang serial killer na maraming sikreto ay magbabalik ng kasikatan niya. Kapalit nito ay nais niyang iprint sa kolum ni Eddie ang kakaibang tula na ang That Distant Cathedral Is All I See, Fractured Angel The Other Part of Me. Sumang-ayon naman si Eddie sa kanya at nang paalis na siya ay sinabihan siya sa isip ni Venom na tingnan ang mga pader sa kulungan ni Cassidy na puno ng mga ukit nito. Paglabas ni Eddie ng kulungan ay sinabihan niya ang detective na wala siyang nakuhang impormasyon sa serial killer na labis na pinagtaka nito sa kanya. Maya-maya nang nakauwi na ang bida sa kanyang apartment ay ginuhit ni Venom ang puno na nakaukit sa kulungan ni Cassidy. Pagkatapos ay nag-search siya sa internet ng larawan ng Rodeo Beach na tugma sa beach na nakaukit rin sa kulungan. Sa sunod na araw ay nabasa ni Frances ang tula ni Cassidy para sa kanya. Pero dahil kay Eddie ay nalaman ng mga otoridad na sa Rodeo Beach pala nilibing ni Cassidy ang mga bangkay na napatay niya ilang dekada na ang nakakalipas. Dahil rito ay bumalik na ang kasikatan ng bida bilang isang magaling na journalist, ngunit dahil rin sa nangyari ay ibinalik na ang death sentence kay Cassidy. Isang gabi ay sinabi ni Venom kay Eddie na ayaw na niya sa paraan ng pamumuhay nila at dapat ay lumalaban sila ng mga masasamang tao at kakainin niya ang mga utak ng mga ito. Dahil nagsawa na siyang kumain ng mga manok at kailangan raw niyang kumain ng utak ng tao o ng mga tsokolate.
Ilang saglit ay pumunta sila sa convenience store ni Mrs. Chen ngunit sinabi niya na hindi pa raw dumadating ang supply niya ng mga chocolates. Dahil rito ay pinilit na lang ni Eddie si Venom na pakainin siya ng mga manok sa kalapit na poultry farm. Maya-maya ay tinawagan siya ng ex-girlfriend niyang si Anne Wei-ying dahil nais raw niyang makipagkita sa kanya. Kinabukasan ng gabi ay nakipagkita ang bida kay Anne sa restaurant kung saan sila dati nagde-date. Gusto raw niyang sabihin ng personal kay Eddie na engaged na siya sa boyfriend niyang si Dan. Nagkunwari naman na masaya si Eddie para sa kanya kahit pa dahil dito ay labis na nalungkot siya. Kalaunan ay napansin ni Anne na nasa katawan pa rin ng lalaki si Venom pero tinanggi niya ito at nagpaalam na siya sa kanya. Sa sunod na araw ay kinuha ni Venom sa mailing box ni Eddie ang isang postcard na pinadala sa kanya ni Cassidy. Nakasaad rito na iniimbitahan niya siya sa kanyang pagbitay bukas. Dahil si Eddie raw ang dahilan kung bakit siya bibitayin at naisip niya na dapat ay nandoon rin siya. Kinaumagahan ay pumunta nga ang bida sa San Quentin Prison at sinabihan niya si Cassidy na napunta siya roon dahil nagbabaka sakali siyang may makuha pang mga clue sa kanya. Galit na sinabi naman sa kanya ni Cassidy na isa siyang cancer sa lahat ng mga minahal niya. Niloko ni Eddie ang girlfriend niya at ang kanyang ama ay hindi makatingin sa kanya dahil pinatay raw niya ang ina niya sa pagpapanganak sa kanya. Biglang nainis si Venom kay Cassidy at mabilis na hinawakan niya siya subalit ang lalaki ay nagawang makagat ang kamay ni Eddie at agad na inawat sila ng bantay. Labis na nagtaka si Cassidy sa lasa ng dugo ni Eddie at nang nakakita siya ng dugo nito sa bibig niya na may halong symbiote ay agad na kinain niya ito. Makalipas ang ilang oras ay sinalang na ang lalaki sa kanyang death sentence at sinimulan ng isalin ang mga lethal injection sa kanya. Ngunit ang pangatlong injection ay biglang nilabanan ng dugo ni Cassidy at ang pulang symbiote ay unti-unting sinakop ang buong katawan niya hanggang sa nawasak niya ang buong execution chamber. Ilang saglit ay lumabas si Cassidy ng silid sa anyo ng alien symbiote na si Carnage at walang kahirap-hirap na pinatumba niya ang lahat ng makita niyang bantay ng kulungan sa daan. Pagkatapos ay winasak ni Carnage ang ilang kulungan ng mga preso upang tulungan silang makatakas. Patuloy na umatake pa roon ang nilalang ng mga bantay ng kulungan na kinatuwa ng lahat ng mga preso. Kalaunan ay umikot siya ng sobrang bilis at kinuha ang warden ng kulungan upang kainin ang ulo nito. Maya-maya ay malakas na winasak ni Carnage ang pader ng gusali upang makatakas sila ni Cassidy sa San Quentin. Samantala si Eddie pag-uwi ng apartment ay galit na sinabi kay Venom na dahil sa ginawa nito ay hindi niya nagawang makakuha ng clue kung saan natago ni Cassidy ang iba pang mga pinatay niya. Ngunit kalaunan ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa hanggang sa nagkasakitan na sila ni Eddie. Si Venom naman ay galit na tinapon sa labas ang karamihan sa mga kagamitan ng lalaki kasama na ang kanyang mamahaling TV. Labis na kinagalit iyon ni Eddie at hinampas ang helmet niya kay Venom ngunit mabilis na hinampas rin siya ng nilalang sa kisame. Pero ang bida ay pinatunog ang fire alarm ng apartment at nagmadaling umalis si Venom roon upang lumipat sa katawan ng isang lalaki sa labas. Pagkatapos ay winasak niya ang bagong Ducati motorcycle ni Eddie bago siya lumipat sa babaeng nakasakay sa bisikleta at galit na umalis. Kinaumagahan ay inayos at nilinis ni Eddie ang mga nasira at nagulo nila ni Venom sa apartment niya kagabi. Pagsapit ng gabi ay napanood niya sa kanyang bagong TV ang pagtakas ni Cassidy sa kulungan. Ilang saglit ay biglang pinuntahan si Eddie ni Detective Mulligan at tinanong siya kung may nasabi ba si Cassidy sa kanya tungkol sa pagtakas nito dahil siya ang espesyal na bisita niya kahapon. Nang sumagot si Eddie na wala siyang alam ay nagtataka ang detective na lagi siyang involved sa mga malalaking gulo pero lagi siyang walang alam. Pagkatapos ay inis na umalis na si Mulligan ng apartment. Sa kasalukuyan na yun si Cassidy ay kinuha ang mga kasuotan mula sa lalaking pinatay niya. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang kotse na nasa tabing kalsada at hinak ito ng symbiote at pinaandar ng mabilis. Sinabi naman ni Carnage kay Cassidy na kailangan niyang patayin ang lumikha sa kanya upang wala nang makakapigil sa kanila. Pero sinabi ng lalaki na bago nila gawin yon ay nais niya munang hanapin si Frances na sinang-ayunan ng pulang symbiote. Sa sunod na eksena si Venom ay palipat-lipat sa katawan ng ilang mga tao upang maghanap ng panibagong compatible na host niya. Hanggang sa lumipat siya sa isang lalaki na nasa costume party at hindi napansin ng mga tao roon ang itsura niya. Ilang saglit si Eddie ay nag-isip ng paraan kung paano mahahanap si Cassidy at pinakinggan ang audio recording na nakuha niya rito. Hanggang sa nakita niya ang ginuhit ni Venom mula sa kulungan ng lalaki na ang puno sa tapat ng St. Estes Reform School. Agad na pinuntahan ng bida ang St. Estes na ngayon ay isa ng abandonadong gusali. Nakita niya roon ang puno na may ukit ni Cassidy ng initials ng pangalan niya at ng pangalang FB. Tinawagan ni Eddie si Detective Mulligan at sinabing base sa audio recording niya kay Cassidy ay may nais siyang iligtas at sa tingin niya ay ito ang babaeng may initial na FB na nakita niya na nakaukit sa puno ng St. Estes.
Sumagot si Mulligan na ito ay si Frances Barrison na kasintahan dati ni Cassidy, ngunit imposible ang sinasabi ni Eddie dahil napatay na niya ang babae noon. Samantala si Venom na nanghihina mula sa katawan ng ibang tao ay pumunta sa convenience store ni Mrs. Chen at agad na na-recognize siya ng babae. Sa sunod na eksena si Cassidy ay pumunta ng isang convenience store at mabilis na inatake ang lalaking staff roon. Pagkatapos ay hinak ni Carnage ang laptop ng staff at gamit ito ay nalaman nila ang lokasyon ni Frances na labis na kinatuwa ni Cassidy. Maya-maya ay mabilis na napuntahan ni Cassidy ang Ravencroft at ang head scientist ay agad na tinapos niya. Pinakilala naman ni Cassidy kay Frances si Carnage habang winawasak ng pulang symbiote ang salamin na selda niya at agad na naghalikan silang dalawa. Pagkatapos ay kasama si Frances ay nagmadali silang lumabas ng pasilidad papunta sa sasakyan ni Cassidy at ang babae ay pinatakbo ito ng sobrang bilis habang hinahabol sila roon ng mga pulis. Pero gamit ang mga tendrils ni Carnage ay inangat ni Cassidy ang kanilang kotse at madaling winasak nila ng pulang symbiote ang karamihan sa mga kotse ng mga pulis sa paligid. Ilang saglit ay bigla silang inatake ng isang helicopter ng mga pulis at si Frances ay ginamit ang ultrasonic scream niya sa aircraft, subalit dahil rito ay labis na nasaktan si Carnage. Pero si Cassidy ay nagawang mapabagsak ang isa pang helicopter ng mga pulis bago sila umalis ng lugar. Maya-maya ay pumunta ang dalawa sa St. Estes at sinunog nila ang buong gusali. Pagkatapos kasama si Carnage ay nagplano sina Cassidy ng kasal nila na magiging guest ay sina Eddie, Venom at si Mulligan na ang bumaril sa mata ni Frances. Sa kasalukuyang yun ang grupo ni Detective Mulligan ay pinuntahan ang Ravencroft Institute na nawasak na ni Carnage at nalaman niya na kinuha roon ni Cassidy si Frances. Kalaunan ay pinunta ni Mulligan si Eddie sa kanilang interrogation room dahil nagtataka siya na ang lalaki lang ang nais na makausap ni Cassidy. Pagkatapos ay tinanong niya si Eddie kung paano nagagawang ipakita ni Cassidy sa mga tao na isa siyang halimaw sa lahat ng mga lugar na pinuntahan niya. Bigla naman na-realize ng bida na dahil ito sa pagkagat ni Cassidy sa kanya nakaraan. Ilang saglit ay pinapunta roon ni Eddie si Anne at pabulong na sinabi niya sa babae na may isa pang alien symbiote na nasa katawan ng isang lalaki na pumatay ng napakaraming tao pero wala siyang magawa dahil wala sa katawan niya si Venom. Umalis siya sa kanya dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan nakaraan. Pagkatapos ay humingi ng pabor si Eddie kay Anne na hanapin si Venom na agad na sinang-ayunan ng babae at umalis na roon. Kasama si Dan ay pumunta si Anne sa tindahan ni Mrs. Chen upang itanong rito si Venom dahil doon bumibili sina Eddie ng tsokolate. Pero ilang saglit lang ay napansin ni Anne na nasa katawan ni Chen si Venom at sinabihan ito na bumalik na kay Eddie at iligtas nila ang syudad. Ngunit ang symbiote ay nagmatigas at sinabing hindi siya babalik sa kanya pero si Anne ay pinuri si Venom ng maraming beses hanggang sa pumayag na rin siya na bumalik kay Eddie. Maya-maya pagbalik ng babae sa police station habang nasa katawan niya si Venom ay agad na tinakas niya roon ang bida na labis na kinagalit ng detective. Nagmadaling pumunta si Mulligan sa apartment ni Eddie at nang nakita niya sa labas si Cassidy ay agad na pinagbabaril niya ito ngunit walang talab sa pulang symbiote ang mga bala niya at dinukot siya ng nilalang. Samantala si Eddie ay dahil sa seryosong pag-apologize kay Venom habang nasa katawan nito ni Anne ay nagkaayos na sila at bumalik na siya sa katawan niya sa pagyakap ng babae sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan ng bida sina Dan na mag-impake at umalis na sa syudad. Kung atakihin sila ni Cassidy ay labanan nila siya gamit ang apoy o ingay. Ilang saglit nang pinasok ni Frances ang apartment ni Eddie ay napansin niyang wala siya roon. Subalit nakita niya sa table ang litrato ni Anne na nasa tapat ng apartment nito. Mabilis na napuntahan ni Frances ang bahay ni Anne upang dukutin siya at si Dan na nag-iimpake na ay mabilis na inatake rin ng babae. Binigay naman ni Frances kay Dan ang isang papel at sinabihan siya na sabihan si Eddie na makipagkita sa kanila at ibibigay nila sa kanya si Anne. Agad na sinabi ng lalaki kay Eddie na upang maligtas si Anne ay kailangan niyang puntahan sina Cassidy sa Grace Cathedral ng San Francisco. Sa sunod na eksena ay sinimulan na nina Frances at Cassidy ang kanilang kasal sa under-renovation na simbahan ng Grace Cathedral habang bihag nila roon si Anne, si Detective Mulligan at ang pari. Kalaunan ay nakarating na sa simbahan sina Eddie at Venom. Nang biglang ginamit ni Frances ang kapangyarihan niya kay Venom ay labis na nasaktan rin dito si Carnage at pinatalsik niya ang babae. Ilang saglit ay tumakbo si Venom palapit sa pulang symbiote habang iniiwasan niya ang mga atake nito hanggang sa nagawa niyang masuntok siya ng malakas. Patuloy na nagsagupaan sina Carnage at Venom sa loob ng simbahan subalit hindi nagtagal ay nadikit siya ng kalaban sa kalapit na poste. Samantala si Frances ay papatayin na ang detective ngunit kinuha siya ni Carnage at sinabihan na patayin ang lalaki nang hindi ginagamit ang kapangyarihan niya. Pero agad na nakaalis roon si Mulligan at sumakay sa construction elevator.
Ang pulang symbiote naman ay kinain ang ulo ng pari upang mas lumaki siya. Nagpatuloy ang matinding bakbakan nila ni Venom pero kalaunan ay napatalsik siya ng malakas nito at sinabuyan siya ng nag-aapoy na gasolina ni Dan mula sa taas. Galit na pinuntahan ni Carnage ang lalaki pero agad na nasakal siya ni Venom ngunit biglang nahulog silang dalawa roon nang tumunog ang dambana ng cathedral. Sa kasalukuyan na yun si Mulligan ay nahabol ni Frances at tinangkang bulagin rin ng babae ang kaliwang mata niya. Pagkatapos ay binigti niya ang detective sa kadena at sinipa siya ng malakas. Si Cassidy naman ay hindi makapagpalit ng anyo bilang si Carnage dahil sa patuloy na pagtunog ng dambana pero galit na inatake niya si Eddie ng ilang beses. Hindi nagtagal ay nagpalit ng anyo si Eddie bilang si Venom at nang kinuha ng kalaban ang dila ng dambana ay buong lakas na hinampas niya siya sa mga pundasyon ng simbahan. Ngunit kalaunan ay nagawa siyang mapatalsik ng matindi ni Carnage. Pagkatapos ay kumuha si Cassidy ng martilyo sa sahig at pinalo niya ang mga paa ni Eddie. Sinabi ni Cassidy sa bida na dahil sa mga ginawa niya sa kanya ay papanuurin niyang mamatay ang pinakamamahal niyang babae. Agad na dinala si Anne ni Carnage paakyat sa taas ng cathedral at si Eddie sa anyo ni Venom ay nadaganan ng mga malalaking debris. Dito na nawalan ng kumpiyansa si Venom at sinabi kay Eddie na hindi nila kayang talunin ang pulang symbiote. Ilang saglit nang sinabihan ni Frances si Cassidy na kalabisan na ang ginagawa ni Carnage ay plano na siyang tapusin ng nilalang pero pinigilan siya ng lalaki. Pinakita naman ni Eddie kay Venom na sina Cassidy at Carnage ay hindi symbiotic o hindi match na di katulad nilang dalawa. Biglang nabuhayan na ng loob si Venom at kumuha siya ng bakal na tubo pagkatapos ay tumalon sa taas. Samantala ang kalaban ay patuloy na sinakal si Frances hanggang sa mahimatay ito at umakyat siya sa tuktok ng simbahan dala si Anne. Pero si Venom ay umakyat rin sa tuktok ng cathedral upang sundan roon ang kalaban. Nang kakainin na ni Carnage ang babae ay mabilis na tinusok siya ni Venom at nagmadaling sinalo si Anne. Ngunit ang pulang symbiote ay agad na inatake siya at pinatalsik ng malakas na kamuntikan ng ikahulog ng babae. Dahan-dahan na binaba naman ni Venom si Anne sa loob ng simbahan habang mula sa likod ay inaatake pa rin siya ni Carnage at agad na kinuha ni Dan si Anne. Patuloy na sinaksak ng maraming beses ng kalaban si Venom pero nang nagkamalay na si Frances ay mabilis na hinulog niya siya mula sa simbahan at biglang nagamit nito ang ultrasonic scream niya ng napakalakas. Agad na nasaktan at nahulog ang dalawang symbiote sa sigaw ng babae at si Carnage na nahiwalay sa katawan ni Cassidy ay bumagsak sa sahig. Si Venom na nahulog kina Anne ay nagawang makabalik kay Eddie bago siya bumagsak ngunit si Frances ay nahulugan ng dambana ng cathedral. Nang gumapang ang pulang symbiote pabalik kay Cassidy ay agad na dinampot ito ni Venom upang lamunin. Ilang saglit ay mabilis na kinain rin ni Venom ang ulo ni Cassidy subalit dumating na sa lugar ang mga kapulisan ng San Francisco, agad na nagpaalam na sina Eddie kina Anne at Dan at umalis na sila roon. Samantala si Detective Mulligan sa taas ng simbahan ay nagkamalay na ngunit ang mga mata niya ay naging kulay asul. Sa sunod na eksena sina Eddie at Venom ay pumunta sa isang beach upang magbakasyon. Napag-usapan ng dalawa na ang susunod na gagawin nila ay kumalaban ng mga masasamang tao na labis na kinatuwa ni Venom. Sa mid-credit scene sina Eddie at Venom habang nasa kanilang hotel room at nanunood ng drama sa TV, natanong ng bida kay Venom kung may tinatago ba siyang sekreto sa kanya. Pinaliwanag naman ni Venom na ang maitim na nakaraan niya mula sa 80 billion light years na kaalaman ng mga symbiote mula sa mga universe ay makakasira ng ulo ni Eddie. Pagkatapos ay pinaranis niya ito saglit sa lalaki ngunit biglang nagbago ang buong paligid nila at napansin nilang napunta sila sa ibang hotel. Pagkatapos ay napanood ni Venom sa TV ang balita ng dailybugle.net na isinisiwalat ang pagkatao ni Spider-Man bilang si Peter Parker at labis na naging interesado dito si Venom. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Venom 3 The Last Dance 2024. Si Null na ang Diyos ng Void at ng mga symbiotes ay inalala noong naghahari pa siya sa kadiliman ay biglang sinakop ng Universe of Light ang kaharian niya. Pinasugod ni Null rito ang mga nalikha niyang mga symbiotes pero trinaydor siya ng mga ito at kinulong sa planeta nila na ang Clintar. Subalit dahil nalaman ni Null na nalikha na ang Codex na magpapalaya sa kanya roon ay pinahanap niya ito sa panibagong lahi na nalikha niya na ang mga Xenophage. Sa sunod na eksena si Eddie Brock ay napunta sa universe ng Earth 99999 sa Tijuana, Mexico dahil sa kagagawan ng alien symbiote sa katawan niya na si Venom. Nakausap ni Eddie ang bartender sa bar patungkol sa pag-blip ni Thanos ng 5 taon sa pamilya nito pero kalaunan ay nagawa ng mabalik ni Venom ang bida sa kanilang universe. Pagkatapos ay kinontrol ng symbiote ang katawan ni Eddie upang maghanda sa bar ng alak para sa kanila.
Ngunit napanood nila sa balita na pinaghahanap na si Eddie ng mga otoridad dahil naging suspect siya sa pagkamatay ni Detective Patrick Mulligan nakaraan. Ang bida naman ay naisipang pumunta sa New York upang i-blackmail ang judge na nagpatalsik sa kanya roon upang malinis ang pangalan niya. Bago sila umalis sa bar ay nagbayad si Venom sa bartender ng coin na may naiwang maliit na parte niya. Subalit habang naglalakad sa labas ay nakarinig sina Venom at Eddie ng hagulgol ng mga aso mula sa di kalayuan. Kalaunan ay napasok nila ang isang abandonadong gusali kung saan nakakulong ang maraming aso na walang awang sinasabak sa mga dogfight. Agad na pinuntahan si Eddie sa gusali ng grupo ng mga Meksikano na plano siyang tapusin dahil sa pagdiskubre niya ng hideout nila. Nang pinakiusapan niya ang mga lalaki na umalis na lang roon ay pinagtawanan siya ng mga ito at mabilis na nagpalit siya ng anyo bilang ang lethal protector na si Venom. Habang pinapakawala ng alien symbiote ang mga aso sa mga cage ng gusali ay inatake niya ang mga kalalakihang Mexican at maging ang mga aso ay galit na inatake rin ang mga ito. Pagkatapos ay lumabas si Eddie sa loob ni Venom at siya naman ang kumalaban sa ilang miyembro ng mga kalalakihang Meksikano sa paligid. Kalaunan ng itim na symbiote ay sabay-sabay na hinablot at hinila ang mga Meksikano at mabilis na pinagkakain niya ang lahat ng mga ulo ng mga ito. Subalit paglabas nila sa gusali ay nakita sila ng isang misteryosong lalaki gamit ang security camera sa kalsada at agad na pinapunta nito sa lugar ang grupo ni General Rex Strickland. Pumunta siya sa bar at mabilis na nilagay ni Strickland ang piraso ng symbiote ni Venom sa isang vial pagkatapos ay puwersahang dinala nila ang bartender. Samantala ang isang xenophage ni Null ay nakapunta sa Tijuana dahil na-detect niya ang codex roon. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena si Mulligan ay makikitang hindi pa patay ngunit nasa kritikal na kondisyon. Nagmadaling dinala siya ni General Strickland kasama ni Dr. Payne sa Area 51 na nasa disyerto ng Nevada upang masaniban ng lalaki ng nahuli nilang alien symbiote nang sa gayon ay mapagaling siya sa kondisyon niya. Ang isa pang scientist ng pasilidad na si Dr. Sadie Christmas ay kinumpirma kina Payne na tagumpay ang pagsanib ng symbiote sa katawan ni Mulligan. Sa loob ng 3 araw ay papasarado na ng gobyerno ang Area 51 pero ito ay may isa pang underground na pasilidad na ang Area 55. Pagkatapos ay hinarap nila ang lalaki upang makausap ang symbiote sa katawan niya. Mabilis na lumapit sa kanila si Mulligan na kinokontrol ng berdeng symbiote na si Toxin at binunyag nito kina General Strickland na siya at ang iba pa ay nagtatago mula kay Null. Dahil ang mga nilikhang halimaw ni Null ay pinaghahanap sila sa buong kalawakan at kapag natagpuan nila sila ay uubusin silang lahat ng mga ito. Ngunit ang general ay hindi naniwala kay Toxin at inalala niya noong bumagsak ang isang bulalakaw na naglalaman ng mga symbiote ay agad na hinuli ng grupo ni Strickland ang lahat ng mga ito na nakakapagtakang nabuhay sa pagbagsak sa planeta. Ngayon ay nasa Imperium program na ng Area 55 ang iba't ibang symbiote na nahuli nila. Samantala sina Eddie at Venom ay kumapit sa isang eroplano upang makapunta ng New York. Nang binalot ng symbiote ang katawan ng bida ay agad na napansin ng xenophage ang codex sa loob nila at malakas na tumalon nito sa eroplano upang atakihin silang dalawa. Pero naiwasan ni Venom ang atake ng halimaw at napunta ito sa engine ng eroplano na kinawasak ng katawan ng kalaban. Sa labis na takot ay nagmadaling tumalon si Venom mula sa aircraft at ginawang parachute ang sarili upang ligtas na makababa si Eddie sa lupa. Subalit pagbagsak ng xenophage sa isang kalsada ay muling nagdikit ang lahat ng mga parte ng katawan nito. Pinaliwanag naman ni Venom sa bida na isang xenophage na nilikha rin ni Null ang umatake sa kanila at nais makuha ng nilalang ang codex sa katawan nila dahil ito ang susi upang makalaya ang symbiote god sa Clintar. Noong namatay si Eddie mula kay Riot ay binuhay siya ni Venom at naging isa ang life force nila na tinatawag na ang Codex. Kapag nilabas ni Venom ang buong anyo niya ay dito lang nakikita ng xenophage ang Codex sa katawan nila at yun ang dahilan kung paano sila nahanap ng halimaw sa eroplano. Dagdag pa ni Venom na matatanggal lang ang Codex sa kanilang dalawa kapag isa sa kanila ang mamamatay. Kalaunan ay naisip ni Eddie na kailangan nilang makaalis agad sa lugar na yun bago pa sila mahanap ng xenophage at nagmadaling pinasanib niya ang itim na symbiote sa isang kabayo na nakita nila sa daan. Pagkatapos ay habang sakay ni Venom sa likod si Eddie ay tumakbo siya palayo ng disyerto ng napakabilis bilang si Vorse. Subalit sina General Strickland ay nabalitaan ang pagtalon ni Eddie mula sa eroplano at maya-maya nang uminom ng tubig si Vorse sa ilog ay nakarating na roon ang grupo ng mga sundalo ng general at agad na inatake sila ng mga ito. Tumalsik sa ilog si Eddie at si Venom ay umalis sa kabayo upang puntahan siya ngunit ang mga sundalo ay lumangoy sa ilog at hinabol sila.
Kalaunan ay biglang inatake si Eddie ng isang tauhan ni Strickland pero gamit ang baril ng kalaban ay nagawa niyang mabaril ito. Ilang saglit ang itim na symbiote ay nagawang mahuli ng isa pang sundalo pero mabilis na nakalipat siya sa katawan ng ilang mga hayop sa paligid. Nagmadali naman siyang bumalik sa katawan ni Eddie upang maligtas ito sa tiyak na kapahamakan bago mahulog sa talon. Ngunit ang xenophage ay agad na na-detect ang codex kina Venom at sobrang bilis na nakarating siya sa lugar. Nang kinuryente ang symbiote ng mga sundalo habang nasa ilog ay malakas na inatake sila ng xenophage pero hindi na nito nakita ang codex nang nagtago si Venom sa katawan ni Eddie at nagmadaling umalis sila sa lugar. Ang mga tauhan ni Strickland ay pinagbabaril ang malaking halimaw subalit gamit ang bibig nito ay walang awang winasak sila ng kalaban. Ang general naman sa helicopter ay walang nagawa hanggang sa umalis na rin sa lugar ang xenophage. Maya-maya ay napadaan si Eddie sa pamilya ni Martin Moon na nagtayo ng camp sa tabing daan at inalok siya nito ng makakain. Nang nabanggit ng bida na plano niyang pumunta sa New York ay nasabi sa kanya ng lalaki na maaari nila siyang madala sa Las Vegas bago sila pumunta ng Area 51, dahil umaasa raw si Martin na makakakita roon ng alien bago ito mapasarado ng gobyerno na ang pangarap niya noon pa. Samantala sina Dr. Payne ay binalita kay Toxin na dumating na sa Earth ang nilalang na nabanggit niya sa kanila at ang symbiote ay pinakita sa mga scientist ang buong anyo niya. Dito na nasense ni Toxin ang iba pang mga symbiote na pinag-eeksperimentuhan ng Area 55 at napansin niya na wala roon si Venom. Pagkatapos ay sinabi niya kina Dr. Payne at General Strickland na ang codex sa itim na symbiote ang hinahanap ni Null upang makawala siya sa kulungan niya. Pag nakalaya ang symbiote god sa Clintar ay wawasakin nito ang buong planeta nila. Ang tanging paraan lang upang mapigilan si Null ay kapag namatay ang isa kina Venom at Eddie dahil mamamatay na rin ang codex sa kanila. Si General Strickland naman ay napagdesisyonan na patayin si Eddie o ang itim na symbiote. Kinabukasan ng gabi ay sakay ng minivan ni Martin ay nadala na nila si Eddie sa Las Vegas at nagpaalam na siya sa lalaki. Subalit ang security camera ni Strickland sa lugar ay agad na nakita ang bida. Ilang saglit ay dahil kapos ang dalang pera ni Eddie upang makapunta sa New York ay naisipan nilang pumasok sa kalapit na kasino ngunit agad na pinalabas sila ng bantay dahil hindi raw maayos ang pananamit niya. Kalaunan ay naisipan ni Venom na pabagsakin ang isang lalaki sa tabi at sinuot ng bida ang kasuotan nito upang makapasok sila sa kasino. Ngunit habang kontrol ni Venom si Eddie ay mabilis na naubos niya ang pera nila sa slot machine at kalaunan ay nakita niya sa kasino si Mrs. Chen at labis na kinatuwa ng babae na makita siya roon. Samantala si General Strickland ay binigyan ng kontrol sa Imperium program ng misteryosong superior niya at pinasugod ng general ang mga tauhan niya sa lokasyon ni Eddie. Samantala si Martin at ang pamilya niya ay nakarating na sa labas ng Area 51 at palihim na pumasok silang lahat rito. Sa sunod na eksena si Mrs. Chen ay inayang sumayaw ang bida at nang tumanggi siya ay excited na sumang-ayon si Venom sa babae habang nasa buong anyo niya. Subalit sa gitna ng pagsasayaw nila ay agad na napansin ng xenophage ang codex sa itim na symbiote at nalaman nito ang lokasyon nila. Pagkatapos ay mabilis na sumugod ang halimaw kina Venom pero agad na nagtago ang symbiote sa katawan ni Eddie at hindi na uli sila nakita ng kalaban. Ngunit pag-alis roon ng xenophage ay bigla namang dumating ang mga sundalo ni General Strickland at inatake silang dalawa. Ang mga ito ay tinurukan ng pangparalisa ang bida at si Venom ay nilagay nila sa isang tube at dinala nila sila paalis ng gusali. Maya-maya nang nagising si Eddie sa loob ng Area 55 ay nagulat siya na makita roon si Mulligan na buhay pa pala at sinaniban ng berdeng alien symbiote. Pero si Dr. Sadie ay kinuha ang itim na symbiote sa laboratory nila at ilang saglit ay sinabihan ni Strickland sina Dr. Payne na siya na ang in charge sa pasilidad. Pagkatapos ay sinabihan ng general ang mga tauhan niya na paalisin na roon ang mga scientist at pinalabas niya si Eddie sa silid upang agad na barilin. Pero mula kay Sadie ay mabilis na bumalik si Venom sa bida at malakas na inatake niya si General Strickland. Biglang sumugod roon ang xenophage pero si Toxin ay agad na pinigilan nito upang makatakbo palayo sina Venom at sina Dr. Payne sa pasilidad subalit madali siyang nadurog ng bunganga ng nilalang. Agad na inatake ng kalaban si Venom pero nagmadaling nagtago uli siya sa katawan ni Eddie at si Dr. Sadie ay sinimulang pakawalan ang mga symbiote ng Imperium program. Pagkatapos ay mabilis na sumanib ang mga ito sa iba't ibang mga empleyado ng Area 55 sa paligid at ang symbiote naman na si Lasher ay sumanib kay Dr. Sadie. Pinagtulungang kalabanin ng lahat ng mga symbiote ang malaking halimaw ni Null ngunit kahit pa binuhos na nila ang buong lakas upang pabagsakin ang kalaban ay nagagawang tapusin nito ang ilan sa kanila. Samantala sina Martin ay umakyat ng watchtower ng Area 51 upang maghanap ng alien sa pasilidad. Kalaunan ay kasama ang iba pang mga symbiote ay nagmadaling lumabas sina Venom ng Area 55 at labis na nagulat sina Martin na makita sila roon.
Sa kasalukuyan na iyon ay matapang na pinagbabaril ni General Strickland at ng mga tauhan niya ang xenophage habang nakagapos ito sa isang symbiote, subalit nagawa pa ring makalabas ng nilalang sa pasilidad at nang inatake ito ng symbiote na si Rascal ay agad na tinapos siya ng xenophage. Gayunpaman ay hindi sumuko ang mga natitirang alien symbiote na kalabanin ng halimaw ni Null habang pinagbabaril ito ng machine gun ng mga sundalo. Ilang saglit ay nakita ni Eddie sina Martin sa watchtower at nagmadali siyang nilapitan ang mga ito ngunit nang pinasabugan ng bazooka ni Strickland ang malaking nilalang ay nawasak rin ang babang parte ng tower. Pero ang mga symbiote at si Eddie ay mabilis na niligtas ang buong pamilya ni Martin bago sila mahulog roon. Pagkatapos ay binangga ni Dr. Payne ang xenophage ng kotse niya ngunit ang nilalang ay lumikha ng malakas na ingay upang papuntahin sa pasilidad ang isa pang xenophage. Buong tapang na kinalaban pa rin ni Lasher at ng mga kasamahan niyang symbiote ang mga halimaw ni Null subalit walang kahirap-hirap na tinapos sila ng mga ito at ang berdeng symbiote na lang ang natira. Kalaunan ay naisipan ni Eddie na sumakay ng motor at habang nasa anyo ni Venom ay nagpahabol sila sa mga xenophage habang si Lasher ay patuloy na inaatake pa rin ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagawang mapunta ni Eddie ang mga xenophage sa tumpok ng mga balat granada ni Strickland at agad na pinasabugan nila rito ang dalawang kalaban. Subalit mabilis na inatake ng isang xenophage ang sundalo na nasa helicopter at ang general ay pinagbabaril ang nilalang ngunit nagawa siyang masaksak nito sa likod. Si Eddie at Lasher naman ay magaling na ginamit ang mga talim ng helicopter upang atakihin ang xenophage at niligtas rito ng berdeng symbiote sina Strickland. Subalit biglang nabuo muli ang katawan ng xenophage at nang inatake ni Lasher ang kalaban ay lumikha ito ng ingay upang makalas siya sa katawan ni Sadie at malamon ng halimaw. Samantala nang nagawang mahabol ng isa pang xenophage si Eddie ay agad na pinasabugan ni Martin ang nilalang. Pagkatapos ay tinago ni Venom ang bida sa wasak na helicopter nang tumakbo palayo si Martin ngunit ang xenophage ay nagpapunta sa lugar ng mas marami pang mga kasamahan nito. Habang hinahanap ng mga halimaw sa paligid sina Eddie ay nasabi sa kanya ni Venom na nais niyang makita ang Statue of Liberty sa New York. Sumang-ayon ang bida sa kanya at kalaunan ay naisipan niyang ipasanib ang itim na symbiote sa katawan ng lahat ng mga xenophage. Pagkatapos ay tinanggal ni Venom si Eddie sa kanya at sumenya siya kay Strickland na paganahin ang mga acid tank ng pasilidad. Habang nakasanib pa rin sa mga xenophage ay pumwesto ang itim na symbiote sa kalapit na platform at ang general bagaman labis na nanghihina ay pinilit na i-activate ang mga acid tank upang malusaw rito si Venom kasama ng mga halimaw ni Null. Pagkatapos ay naglagay si Venom ng konkretong pinto kay Eddie at inangat niya si Strickland upang patuloy itong mag-release ng asido sa kanya. Ilang saglit ay winasak ni Venom ang mga tubo ng tangke at ang general ay pinasabog ang pasilidad gamit ang dala niyang granada. Sina Dr. Payne naman ay nagmadaling tumakbo palayo at nang nadapa si Sadie ay agad na pinasanib ng babae sa katawan niya ang symbiote na si Agony at sobrang bilis na niligtas niya ang kaibigan mula sa napakalakas na pagsabog ng Area 51. Pagkatapos ng pagsabog ay nawalan si Eddie ng malay at makalipas ang ilang oras ay nagising siya na nakahiga sa kama ng ospital. Ang isang US General naman ay sinabihan ng bida na dahil sa kabayanihan nila ni Venom at pagligtas sa mundo ay na-expunge na siya sa lahat ng mga krimen na kinasangkutan niya. Kalaunan ay mag-isang pumunta si Eddie sa New York City upang makita ang Statue of Liberty habang inaalala ang mga nakaraan nila ng kaibigan niyang itim na symbiote. Sa mid-credit scene ay dahil wala na si Venom ay diniklara ni Null na hindi naligtas ang Earth at wawasakin niya ito habang pinagmamasdan ni Eddie. Sa post-credit scene ay makikita ang bartender na nagawang makalabas ng Area 55 at ang isang ipis ay lumapit sa wasak na vial kung saan nakalagay ang piraso ni Venom. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See, big shout out kina Zyron Gabriel, Pepin Cruzado, Ahea Shea, Gabriel Cabilan, Jasper Roma, Ricky Tauto, Aloy Sarce, updated ni Fast, Justin De La Cruz, Ruth Fernando, Lara Salvo Ken Plays Official, Jefferson Morfe, JB Channel, Jude Donadio, Noray Sagasa, MC Harvey Peliazar, Maya Rain, Zildjian Quilonio, Tony Animation, Guillermo Aquino, Kia Ems Emanuel, Abigail Desuyo, Nathan Franco, Amogus Ray John Lee Libres, Jo Marie John Roma, Joanne Jane Lantino, Novison James Capilio, at kay Ivan Jacob. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta sa channel natin at God bless sa inyong lahat. See you on the next one mga Juan.